Hello guys! Welcome to my channel at sa video na ito ay babahagi ko sa inyo kung paano basahin, isulat at ibigkas ang Korean alphabet letter na O at Yo. So bago yung lahat, balikan muna natin yung mga napag-aralan natin na Korean alphabet letter. Vowel letter na A at Ya. So, ganito natin makikita yung Korean character, yung Korean vowel letter na A at Ya. At nabanggit din natin nung last video natin na hindi lang natin ganito isinusulat ang mga Korean vowel letters, Korean alphabet vowel letters. Kailangan natin na i-partner siya sa consonant. So, kung gusto natin i-retain yung sound ng Korean vowel letter, kailangan natin siyang i-partner sa consonant na iyong. Itong nakikita nyo na bilog na to. So, kapag i-partner natin itong Korean vowel na to sa consonant na iyong, itong sound ng iyong ay magiging silent na. At ang ipa-follow niya na sound ay yung sound ng Korean vowel letter na ipa-partner natin. So, sa case na to, ang Korean vowel letter natin ay A at Ya. So, ganito natin basahin ang Korean character na to. A, Ya. A, Ya. So, paano naman natin isinusulat ang Korean character vowel letter na A at Ya? So, try natin isulat muli. So, makikita ninyo, ipapartner natin siya sa iyong. So, ang unang stroke na isusulat natin ay iyong. So, simula dito sa taas, gagawa tayo ng bilog na magkukonekta dito sa pataas ulit. Tapos, linya na tuwid. Simula dito sa taas, pababa. Tapos, sa gitna nito, gagawa rin tayo ng panibagong linya na mula kaliwa, pa kanan. So, ito yung Korean vowel letter natin na A. So, paano naman natin isusulat itong Korean vowel letter na Ya? So, parang similar din siya dito sa A. Yun nga lang, ang pinagkaiba nila is yung dito sa linya na ginawa natin mula kaliwa pa kanan, dalawa na siya, kung mapapansin nyo. So, sulat natin. Simula dito sa taas, gagawa tayo ng guhit na bilog. Tapos, linya na tuwid, simula taas, pababa. Tapos, dalawang linya, mula dito sa kaliwa, pa kanan, kaliwa, pa kanan. So, ganito natin isinusulat ang Korean vowel letter na Ya. So, ano naman yung mga salita or vocabulary words na may Korean vowel letter na A at Ya? So, sabayan nyo ako ha. 아버지. 아버지. 아빠. 아빠. 아이스크림. 아이스크림. 아이. 아이. Ngayon naman, bigkasin natin yung mga Korean vocabulary words na may titik na Ya. So, sabayan nyo ako ha. 야구. 야구. 야수. 야수. 야채. 야채. So, ito yung mga Korean vocabulary words na may titik na A at Ya. Ngayon naman, babahagi ko sa inyo kung paano basahin, isulat at ibigkas ang Korean alphabet letter na O at Yo. So, unahin natin itong Korean character, Korean vowel letter na O. O. So, binibigkas natin siya na may katumbas na sound na I at saka O. 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 Kapag binigkas siya, para siyang yung nasa gitnang sound ng letter A at O.
So, yung bibig din, yung buka ng bibig mo is parang nasa gitna siya ng pagbigas ng sound na A at saka O. So, bigkasin natin muli. O. O. So, maaari nyo ba akong sabayan sa pagbigkas ng Korean alphabet letter na to? O. 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 Ngayon naman, paano natin isusulat itong Korean alphabet letter na O? So, ganito natin siya isinusulat. Kung mapapansin nyo, nung nagsulat tayo ng Korean alphabet letter na A, nag-umpisa tayo sa guhit na linya na mula taas pababa. Tapos, isinusulat natin simula kaliwa pa kanan. Ngayon, baligtad naman siya. Sa Korean vowel letter na O, mauuna yung pagguhit natin ng simula kaliwa pa kanan. Tapos, linya na guhit na magkukonekta sa unang stroke na mula taas pababa. So, try natin isulat. Dito, sa bandang gitna, magagawa tayo ng linya na tuwid na simula kaliwa pa kanan. Tapos, gagawa tayo ng linya na tuwid mula taas pababa na magkukonekta din sa line na to. So, linya na mula taas pababa. Nakuha nyo po ba? So, sulat natin uli. Simula dito sa kaliwa, pa kanan, tapos gagawa tayo ng linya na magkukonect dito. Mula taas, pababa. So, hindi maganda yung pagkakasulat ko. Dapat dito siya banda. So, isa pa. Mula kaliwa, pa kanan, guhit na linya mula taas, pababa. Kaliwa, pa kanan, guhit na linya mula sa taas, pababa. Guhit na mula kaliwa, pa kanan, linya mula sa taas, pababa. Ngayon, habang isinusulat natin itong Korean alphabet na O, bigkasin din natin yung sound niya, which is O. So, ready na ba kayo? O. 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 So, ganito yung pagsulat ng Korean vowel letter na O. Pero, katulad nung nasabi natin nung last video, hindi lang ganito natin isinusulat at binabasa ang Korean vowel letter na O. Kailangan meron siyang partner na consonant letter. Sa ganitong case, kung gusto natin na ma-retain yung sound ng Korean vowel letter na O, kailangan i-partner natin siya dito sa consonant letter na iyong. So, kapag ipinartner natin itong vowel letter dito sa consonant na iyong, yung sound ng consonant na iyong ay magiging silent na lang. Tapos, ang ifa-follow niya na sound is yung sound ng Korean vowel letter. Sa case na ito, ang Korean vowel letter natin ay O. So, iyong plus O equals O. Ng, kurigo, O, magiging O. So, maaari nyo ba akong sabayan sa pagbigkas ng Korean letter na ito? O. 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 So, ngayon, paano naman natin isusulat itong Korean alphabet letter na ito? So, pares din siya nung ginawa nating pagsulat kanina. Ngayon nga lang, idadagdag natin sa harapan, sa unahan, yung consonant letter na iyong. So, try nating isulat. Simula dito sa taas, guguhit tayo ng bilog. Tapos, yung linya na dito sa bandang gitna, linya mula kaliwa, pa kanan, tapos guhit na linya, tuwid na linya na magkukonekta dito sa second stroke. Linya na mula taas, pababa.
So, isa pa. Gagawa tayo ng bilog. Ulitin natin. Gagawa tayo ng bilog. Linya mula dito sa gitna, mula kaliwa pa kanan, tuwid na linya mula taas, pababa, na magkukonekta dito sa second stroke. So, ulitin natin. Gawa tayo ng bilog na nagsimula sa taas, dito sa gitna, linya mula kaliwa pa kanan, tapos linya pababa mula sa taas, pababa, na magkukonekta dito. Isa pa, gawa tayo ng bilog na nagsimula sa taas, linya mula dito kaliwa pa kanan, tapos linya mula sa taas, pababa. So, ngayon, habang isusulat natin yung Korean alphabet letter na O, bigkasin din natin yung sound na to. So, ready na ba kayo? So, O. 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 So, ganito natin isinusulat yung Korean alphabet letter na O. So, ano naman yung mga example ng mga Korean vowel, Korean vocabulary words na may titik na O. So, sabayan nyo ko O, 어머니. 어머니. Maaari nyo bang hanapin dito sa salitang ito ang titik na O? Tama. Ito yung Korean vowel letter na O. 어머니, ibig sabihin nga sa atin is nanay. Nanay. So, next word. Sabayan nyo ako 어린이. 어린이. Maaari nyo bang hanapin dito sa salitang ito ang titik na O? Tama. Ito yung sa salitang orini, ito yung titik na O. Orini, ibig sabihin, child or bata. Kung naaalala ninyo dun sa last video, meron tayong salita na similar nito. Agi, kung naalala nyo. Yung agi, same meaning din sila. Ngayon lang, dito sa orini, parang yung specific, parang pangkalahatan na word para dun sa salitang bata. So, ano pa? Sabayan nyo ako 어묵. 어묵. So, maaari nyo bang hanapin sa salitang ito ang Korean vowel letter na O? Tama, ito siya. 어묵. Ito yung Korean vowel letter na O. So, itong 어묵, tinatawag siya na fish cake. Ito yan. Fish cake. Parang ano siya, yung kung isipin mo yung kung sa Pinas, para siyang yung kikiam, yung kinakain natin na kikiam. Yun, so similar siya nito. 어묵. So, reviewin natin yung mga Korean vocabulary words na may titik na O. So, sabayan niyo ako 어머니. 어머니. 어린이. 어린이. 어묵. 어묵. Ngayon naman, bigkasin naman natin, talakayin naman natin kung paano bigkasin, basahin, at isulat ang Korean vowel letter na Yo. Yo. So,
Similar siya kanina ng character na O. Yun nga lang, hindi na lang iisa yung guhit na to. Dalawa na siya. So, paano ba natin bigkasin ang Korean character na to? Yo. Yo. So, sa English, may katumba siya na ganito. Y-E-O. Yo. Yo. So, maaari nyo ba akong sabayan sa pagbigkas ng Korean vowel letter na yo? Yo. 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 So, ganito natin bigkasin ang Korean character na Korean vowel letter na yo. So, paano naman natin isinusulat itong character na to? So, katulad ng salitang titik na O kanina, pares din yung way ng pagsulat natin. Ngayon nga lang, dito, imbis na yung guhit mula sa kaliwa pa kanan, imbis na iisa, magiging dalawa na siya. So, try natin isulat ha. So, simula dito, guguhit tayo ng linya pa kanan. Mula kaliwa, pa kanan. Tapos, uulitin natin, isa pang linya. Mula kaliwa, pa kanan. Ngayon, gagawa tayo ng linya na magdudugtong sa dalawang unang guhit na isinulat natin. So, linya mula dito sa taas, pababa. So, ulitin natin. Simula dito kaliwa, pa kanan, kaliwa, pa kanan. Tapos guguhit tayo ng linya na magdudugtong dito sa dalawang unang linya na sinulat natin. Simula dito sa taas, pababa. Ulitin natin. Mula dito sa kaliwa, pa kanan, kaliwa, pa kanan. Tapos gagawa tayo ng linya na magdudugtong sa dalawang unang linya na sinulat natin. Mula dito sa taas, pababa. Isa pa, linya mula kaliwa, pa kanan, kaliwa, pa kanan. Tapos guhit na pababa mula dito sa taas, pababa. So ngayon, habang sinusulat naman natin itong Korean vowel letter na yo, bigkasin din natin yung sound niya. So, ready na ba kayo? Yo. 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 So, ganito natin isulat ang Korean vowel letter na character na ito. Yo. Ngayon, katulad ng mga naunang Korean vowel letter natin, hindi lang natin siya isinusulat at binibigkas at binabasa na ganito lang. Kailangan natin siyang i-partner sa consonant letter. So, kung gusto nating ma-retain yung sound ng Korean vowel letter na yo, kailangan natin siyang i-partner dito sa consonant letter na iyong. So, kapag ipinartner natin siya dito sa consonant letter na iyong, yung sound ng consonant na letter na to ay magiging silent na lang. At ang ipa-follow niya na sound is yung ipa-partner natin na Korean vowel letter, which is, sa case na to, is yo. So, iyong plus yo equals yo. 그리고 yo equals yo. So, maaari nyo ba akong sabayan sa pagbigkas ng Korean letter na ito? Yo. 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 So, paano naman natin isinusulat ang Korean alphabet letter na yo? So, dito, yung katulad ng ginuhit natin na character na yo kanina, parehas lang siya. Yun nga lang, dito sa harapan, isusulat din natin yung Korean consonant letter na iyong. So, try natin isulat. Simula dito sa taas, guguhit tayo ng linya na pabilog. Tapos, ulitin lang natin yung pagsulat kanina ng Korean vowel letter na yo, which is gagawa tayo ng linya mula dito sa kaliwa,
papuntang kanan. Ulitin natin, linya na kaliwa, papuntang kanan. Tapos, tuwid na linya na magdudugtong dito sa naunang dalawang guhit na isinulat natin. So, linya mula sa taas, pababa. So, ulitin natin. Gawa tayo ng bilog. Tapos, linya mula kaliwa pa kanan. Linya na mula kaliwa pa kanan. Tapos, guhit na magdudugtong sa dalawang linya na to. Simula sa taas, pababa. Ulitin natin. Linya na pabilog. Guhit na mula kaliwa pa kanan. Isa pa, mula kaliwa pa kanan. Tapos, guhit na magdudugtong sa dalawang linya na to. Mula taas, pababa. So, ulitin natin. Gawa tayo ng guhit na pabilog. Linya mula kaliwa pa kanan. Kaliwa pa kanan. Simula dun sa linya na mula taas, bababa na magdudugtong sa dalawang linya na to. Linya na mula taas, pababa. So, ngayon, habang isusulat natin yung Korean letter na yo, sabayan natin ng pagbigkas ng sound na ito. Yo. So, ready na ba kayo? Yo. 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 So, ganito natin isinusulat, binibigkas at binabasa ang Korean vowel letter na yo. So, ano naman yung mga sample ng vocabulary letters na merong titik na yo? So, sabayan nyo ako ha. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Maaari nyo bang hanapin ang titik na yo sa salitang ito? Tama. Ito yung titik na yo. Yo, ang ibig sabihin niyan sa atin ay fox. Fox. Nakalimutan ko kung ano yung Tagalog ng fox. So, next. Sabayan niyo ako ha. Yo, yo, yoja. Yo, yo, yoja. So, maaari nyo bang hanapin ang titik na yo sa salitang ito? Tama. Ito yung titik na yo. Yoja, ang ibig sabihin sa atin is babae. Woman, lady, babae. Sabayan nyo ako ha. Yo, yo, yochi. Yo, yo, yochi. So, maaari nyo bang hanapin ang titik na yo sa salitang ito? Tama. Ito ang titik na yo. Yochi, ang ibig sabihin niyan is Korean grasshopper. So, bukod dito sa, actually, parang yung uri siya ng grasshopper sa Korean. Yung iba pang tawag ng grasshopper sa Korean, kung naririnig nyo, is yung metugi. Ito, isang uri siya ng grasshopper na parang dito rin nga lang yata sa Korean mo makikita. Ito yung, naalala ko yung sabi ng teacher namin is, ito yung tinatawag na longhorn grasshopper. Pero para matandaan namin, ang tawag dito na karamihan is Korean grasshopper. Yochi. Yochi. So, reviewin natin yung mga vocabulary words na may titik na yo. Sabayan nyo ako ha. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yoja. Yo, yo, yoja. Yo, yo, yochi. Yo, yo, yochi. So, recap natin. Recap natin yung mga words, mga vocabulary words na mayroong
Korean vowel letters na O at Yo. So, ano nga ba uli yung pagbigkas ng Korean vowel letter na to? O. O. Ito naman, binibigkas na Yo. Yo. So, ito naman yung mga Korean vocabulary words na meron na titik na O at Yo. Sabayan nyo ako O, O, 어머니. O, O, 어머니. O, O, 어린이. O, O, 어린이. O, O, 어묵. O, O, 어묵. Ano naman yung mga vocabulary words na may titik na yo? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, 여자. 요, 요, 여자. 요, 요, 여치. 요, 요, 여치. So, ganito lang natin basahin, isulat at bigkasin ang Korean vowel letter na O at Yo. So, na-share ako sa inyo na Korean culture ng mga vocabulary words na binigay natin. So, sa case na to, may i-share ako sa inyo about sa Orini at saka Yochi. So, alam nyo ba na sa Korea, isiniselebrate yung Orininal or yung Children's Day? So, isa siyang public holiday sa Korea tuwing May 5. Kapag May 5 o yung Children's Day, karaniwan ang mga bata nakakatanggap ng summol o regalo mula sa parents nila. Tapos, lumalabas sila na sa celebration na to, karaniwan nagpupunta sila sa mga amusement parks, sa zoo. So, asahan nyo na kapag araw na to, punong-puno sa mga Lotte World, Everland, Seoland para i-celebrate yung Children's Day. So, nung nag-research ako kung meron bang Children's Day din sa Pilipinas, meron pala. Pero hindi ko lang alam kung ewan ko, hindi ko na-experience na mag-celebrate ng Children's Day. Pero yun, sa Korea, every year to, ginawa siyang public holiday. So, wala talagang pasok para i-celebrate itong Children's Day. So, pangalawa kong i-share sa inyo is yung tinatawag natin kanina na grasshopper, yung Korean grasshopper, longhorn grasshopper, which is yung yochi. Alam nyo ba na katulad ng ibang, yung silkworm, yung katulad ng ibang, tawag dun, exotic food, itong yochi is kinakain din dito sa Korean. So, yung kadalasan na makikita ninyo kapag gumala kayo sa Seoul, kapag nag-tour kayo sa Seoul is yung pondigi or yung silkworm. So, isa din doon sa makikita ninyo is itong grasshopper na to, Korean grasshopper, which is yung yochi. So, isa din yun sa mga exotic delicacy na pwede niyong i-try kapag nag-tour kayo dito sa sa Korea. So, yun. So, kung kailangan niyo ng worksheet para dito sa Korean alphabet letter na O at Yo, visit lang kayo dito sa vlog ko, yung blog.naver.com/babywiz14. Tapos, hanapin nyo lang dito yung Korean 101. Tapos, practice lesson. Tapos, lalabas na dyan yung link. So, may link ako dito sa YouTube. Tapos, yung link ng, yung worksheet para dun sa mga Korean vowel letters na binabahagi ko sa inyo. So, halimbawa kung itong image na to, gusto nyong i-download, click nyo lang. Tapos, right-click, pwede nyo nang i-save. Tapos, i-print nyo. Tapos, pwede nyo nang, gawing practice writing.
ng Korean alphabet. So, yun lang. So, kung sa tingin nyo na may napulot kayo na information or may natutunan kayo, pwede nyo siyang i-share sa friends ninyo. So, para sa next video, i-try kong gumawa ng video kung paano basahin, isulat at i-pronounce yung Korean alphabet letter na O at Yo. So, yun lang. Maraming salamat!